Marcos Jr. ipinahamak ang Pilipinas. Maaari daw tayong madamay sa gera ng Iran at ng Amerika. Nako. Grabe to mga banateros, mga kabiyaya, itong balitang ito. At nangangamba nga po ang iba at lalo na tayo, nangangamba tayo na baka idamay tayo dito sa gera na ito dahil sa kagagawan ni Marcos Jr. So bakit nga ba tayo madadamay? Yan nga po yung binulgar ni Congressman Pulong Duterte at ng iba pang mga senador na maaari tayo madamay sa gera dahil sa kagagawan ni Marcos Jr. So ano ba yan? Mamaya ho ipapakita ko po sa inyo yan, mga banateros, mga kabiyaya, no? So yun, kamusta kayo lahat dyan? Siyempre, bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page sa JG Banateros at ang aking TikTok account na J Guevara. Yan. Ako po ay nagpapaalala sa mga kababayan natin na nandyan sa Middle East na na lubos na mas doblehin niyo pa po ang inyong pag-iingat, no? Dahil talagang walang wenta yung presidente natin ngayon. Kaya kaya wala tayong aasahan na maaari kayong matulungan diyan. At tayo nga nagiging na lang yung presidente natin, nagiging news anchor. Okay? May panibagong natayo na pong network. Ang pangalan po ay BBM News. BBM News, hype na yan. Biruin mo, nauuna pang magbalita si Marcos Jr. kaysa sa mga reporter ngayon. Ganyang kagaling si Marcos Jr. Pati trabaho ng reporter, inaangkin na. Ang lupit. So eto bago tayo ilabas na natin mahiwagang kahon at ilabas na natin sino to? Oo, eto, Mr. Clean. Ang bagong logo po ng Mr. Clean. Kasi lahat po ng sabihin niya, siya po ay malinis. Mamamagayang dila ko. Bagay talaga maging Mr. Clean pala to si Romualdez, no? Mr. Clean, ang palaging malinis na magnanakaw. Bagay in fairness No, lagi sinasabi nito, malinis po ako. Maano po ang konsensya ko. Hindi po ako kurap. So, yan laging lumalabas sa bibig niya, no? Dito naman tayo. Eto. Nandyan yung posibilidad na pangamba ng lahat. Kami babalikan kung mananalo si VP Sara Duterte. Takot yan. So bali natatakot na si Jinky Luistro. Dahil kapag nanalo daw si VP Sara, babalikan daw sila. Alam nyo, hindi naman ugali ng mga Duterte yung mga ganyan, yung babalikan, diba? Yung mga, alam mo yun, yung mga, tawag dito, yung mga gagante. Diba? Kaya nga, diba, yung kanyang vice presidente, kaya niya nire-recruit yung kanyang vice president sa darating na 2028 kasi yun ang habol sa inyo. No, yun ang habol dahil sa totoo naman, hindi naman kayo sa dinami-daming noon pa man, 'di ba? Dati pa naman maraming buwabati ko sa mga Duterte kay Pangulong Duterte pa lang. Isa na yan, sila Leni Robredo at iba pa. Pero pinakulong niya ba? Hindi naman. Depende na lang pag lumabag talaga kayo sa batas. Kung kayo ay involved dyan sa nakawan, sa mali-malitang pera, ayari talaga kayo kay VP Sara. Pero kung babalikan lang kayo dahil naging kritiko kayo ng mga Duterte nitong panahon na to, hindi ganyang kababaw ang mga Duterte. Hayaan na lang nila kayo, hindi yan mga balat sibuyas katulad nyo. Pero kung kayo man ay may nilabag sa batas kagaya ng asawa ni Jinky Luistro, puta na yari ka talaga dyan. Yari talaga kayo dyan. Sabi nga ni Tatay Digong, mas matindi nga daw sa kanya yan. Okay, dito tayo. Sino to? Sino to? Arturo Las Cañas? Sino to?
Itong hayop pa to mukhang kuol. Mukhang betlog yung ulo eh, no? Ay, sorry. Sabi niya, inutusan akong pumatay ni Duterte. Oh, ulul. Inutusan kang pumatay ni Duterte. Eh kapag inutusan kang kumain ng tayo, kakain ka din. Katarantaduhan naman to. Inutusan daw siyang pumatay. Ba't mo sinunod? Ano ka? Utusan? Ano ka, uto-uto? Anak ng tinapay naman to. Yang edad mong yan, nagpauto ka pa? Inutusan. Meron pa yung isa yan, di ba, dati? Sabi niya, pinapapatay ako ni Duterte. Tangin na ka, ba't buhay ka pa ngayon? Hayop ka. Gago lang. Katarantaduhan tong mga ganito, no? Yung mga ganitong, tawag dito, yung mga ganitong salaysay. Napakabubobo. Utang ina. Hindi, sa totoo lang. Yung mga ganitong technique, ganitong mga salaysay na, ako po'y inutusan ng Duterte pumatay. Utang na ka, kung inutusan ka, ba't ka sumunod? Diba? So katarantaduhan. Tsaka, bakit si Duterte mag-uutos sa'yo? Sino ka? Diba sabi nyo, hindi ko lang alam kung dati bang pulis to, ha? Hindi ko alam kung dating pulis to. Pero putay na, sino ba naman tanga? Kahit ako, utusan ako ni BP Sara na pumatay, ba't ko susundin? Putay na, di napahamak ako dun. Tsaka hindi gawain ng mga Duterte ang ganyan. Kung gusto man nilang pumatay, sila mismo ang papatay sa'yo. Tarantado, inutusan ako ni Duterte yung pumatay. Pag inutusan ka kumain ng tayo, kakain ka din. Gago ka ba? Hindi ko magamit ng utak tong hype na to. O, dito naman. Ano to? O, eto, yung sa pagiging reporter nga ni Marcos Jr., talagang ikinakatuwa ito ng mga Pilipino. Imbis na pusuan ng kanyang ginagawa, siya po ay pinagtatawanan. Dito po ay nagkaroon ng isang Facebook post ng halos nasa 75 reaction. So nakakuha po si BBM ng 21 like, 4,000 heart, tapos 991 na angry face, at ang pinakamalapit ay pinagtawanan siya ng 47k na tao. Tangina, no? Di Marcos, di ka ba na... Nakakahiya na yung ginagawa niya, sa totoo lang. Hindi, sa totoo lang nakakahiya na, no? Biruin mo, hindi naman trabaho ng presidente mag-report, ha? Di ba? Tsaka may spokesperson ka na bang silbi nun? Para saan to? Tapos ang sasabihin niya, minomonitor. O, hanggang monitor ka lang. O, anong maitutulong mo dun sa minomonitor nyo? Katulad niya, may namatay na. Diba? May namatay na kababayan natin diyan sa nangyayaring gera na yan. So, anong naging silbi ng monitor mo? Anak ng tinapa ka naman, no? Tingin tuloy, pinagtatawanan ka. Katawa-tawa yung natin, no? Leader, nakakahiya na, no? Ewan ko, talagang ang kapal lang talaga ng mukha nyo talaga siguro. Biruin nyo, pinagtatawanan na lang kayo ng mga Pilipino, tapos ginagawa nyo pa rin ng paulit-ulit yan. Kakahiyaan po, Dek. Dito tayo. Sabi ni Rene Ko, paglustay di umano ni BP Sara ng pera ng taong bayan, rason kung bakit nagdurusa ang mga Pilipinong nasalanta ng kalamidad. Bakit? Ang pera ng Pilipinas nasa 125 million lang ba? Ayan ang sinisilip nyo kay BP Sara, di ba? Putay na itong mga hayop na to, pero yung mali-malitang pera hindi nyo sinisilip. Kasi kasama kayo doon. Baka kaya ganun, no? Kasama kasi kayo doon. Kaya hindi nyo masilip-silip, puro na lang. Kasawa na rin, no? Puro BP Sara. Confidential. Hindi kayo na nahiinis na yung tao sa inyo. No? Hindi ba nila naisip yun? Putang inang itong mga hype pa to. Ewan ko sa inyo, utak
Utak makakaliwa talaga kayo. O eto, sabi ni Rapi Tulpo, hindi ako inalok ni BP Sara o ni PBBM. Tulpo walang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2020. Buti naman. Buti naman, Tulpo, kasi wala ka ng kwenta talaga. Sorry ulitin ko, iniidolo ko mga Tulpo, pero pagdating dito sa mali-maletang pera at issue ng flood control scam, yung tapang ni Tulpo biglang nawala. Sorry yun talaga eh. Mas nauna pa nga itong magsalita sa issue ni Francis Leo Marcos, ni Norman Mangusin kaysa kay BBM at kay Romualdez. Pero although yung ginawa doon kay Francis Leo Marcos, kay Norman Mangusin, yung pagpahiya sa kanya sa mainstream or sa social media ng Napolcom, medyo talagang hindi ho talaga tama yun. Pero deserve ni Norman Mangusin na makulong dahil sa kayabangan at sa mga ini-scam niya. Ngayon, itong si Senator Rapi Tulfo ay mas nauna pang magsalita doon kaysa sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Kaya kung napagdesisyonan mo man, Senator Rapi Tulfo, na hindi ka tatakbo sa 2028, siguro mas maganda yung decision mo na yan. Dahil ngayon pa nga lang, akala namin ikaw yung isa sa mga kalaban ng mga kurap, mga buhaya sa gobyerno, na nalulungkot kami dahil hanggang ngayon, no comment ka sa kanila. Sa madaling salita, nawala yung pagiging matapang mo. Di ba? Ilang taon ipinamukha sa atin yan ni Senator Rapi Tulfo na, mga nasa laylayan, mga nasa kakampi nyo. Kakampi nyo kami, kakampi mo ako. Oo, Tulfo ako. Kalaban ako ng kurap. Kakampi ako ng mahihirap. O, diba? Pero, anong nangyari? Diba? Wala. Nga. Tahimik. Hindi nga ma-mention, hindi nga makapagsalita about kay Romualdez eh. Hindi nga mapagsalita about sa mali-malitang pera. Diba? Kasi kailangan yun bilang isang senador at isa ka. Parang si lang yan Parang kay Marcos Jr. Nanumpa siya, di ba? Nanumpa si Marcos Jr. na itutuloy ang mga build project, itutuloy ang war on drug, itutuloy ang kung anong nasimulan ng mga Duterte. May sumpa pa siya na may pangako at sumpa. So, ganun din naman sa mga senador. So, asan na yun? Ngayon yung tanong dyan, asan na yung mga sinumpa at mga pinangako nyo sa amin na parang hanggang ngayon ngangabels? Nakakapagtaka. Diba? Hanggang ngayon ngangabels. Walang pahayag itong si Senator Rapi Tulfo. Meron man yan kay Francis Leo Marcos. Pero kung naging maayos lang to, sa totoo lang, kung hindi kung hindi sinakop ng pagiging politiko etong si Rapi Tulfo, okay sana to naitandem sa mga Duterte. Kung simulat sa poll, yung dating karakas ng Tulfo Brothers, yung tapang nila na kahit sino, wala talaga silang inaatrasan. Yung talagang nasa nasa gitnaan. Kung na-maintain nila hanggang ngayon yun at hanggang 2028 at hanggang sa dulo dapat hindi mababago yun, okay sana to Kaso nung nag-administrasyong Marcos na, nung naging senador na sila, wala na. Nga na. Wala na, nga na. Tawag dito, wala na, paano na lang. Ganyan na lang. Yung mga dapat niya lang, yung mga inaasahan sa kanya ng taong bayan ay hindi mo na dapat asahan. Kagaya niyan, yung kay Romualdez. Hindi naman kailangan pang awayin si Romualdez, pero dapat 'di ba lumaban, alam mo 'yun? Labanan mo. Ewan ko na lang baka
Hindi natin alam baka natatakot din si Tulfo na magaya katulad niyan sa ginagawa kala Libiste, kila Congressman Kiko Barsaga, sa mga Duterte, sa mga kaalyado ng mga Duterte, baka ganun. Ewan ko lang kung may takot na sila ngayon. Wala ganun talaga buhay. Dito naman tayo. Mukhang mayroong political color, mukhang may destabilization aspect, sabi ni Lacson. So ito yung sagot ni Senator Barcoleta. Itong 18 ito, hindi mo mapapansin kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Basag si Pinky Web. Ay, hindi pala si Pinky Web to. Ibang Pinky pala yon. Basta si Pinky din siya. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka, obligasyon mo yan. Pero pustahan tayo, Senator Marcoleta, itong si Pinky. Kung sakaling yang 18 marin na yan, ang itinuturo ang mga Duterte, ay, sabi ko sa'yo, baka mas mabilis pa sa alas 4 yan. Automatic baka ngayon na nag-presko ng 18 Marines, kinabukasan baka may hearing na si Senado. Ay po. Yung mga congressman na ayaw mapag-usapan yung mga inilahad ng 18 Marines, baka putang ina, maya't maya ang presko niya. Yung mga makakaliwa na tutol sa mga mali-maletang inilabas ng 18 Marines, baka ngayon nagwewelga na yan. Kung Duterte ang itinuro ng 18 Marines. Kaso, ang tinuro si Marcos Jr., Romualdez at iba pang mga mambabatas. Kaya, si Senator Ping Lacson ay medyo natameme. At sinabi niya na lang na meron daw kulay. Meron daw politics color, may kulay daw, may destabilization aspect. Diba? Pero tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na kahit anong kulay niyan, mapapula, green, itim, o blue, kailangan mong pansinin yan. Diba? Kailangan yung imbestigahan yan. Kailangan mong bigyan ng pansin yan. Hindi biro yan Pero dahil nga, sila bossing ang itinuturo, shut up si Pinky Doggy. Ano pwede tawag dito? Totoo ba talagang bakla si Lacson? Hindi, i-comment nyo nga dyan. Totoo ba talaga? Sa tingin nyo, ikaw. Sa tingin nyo bakla talaga si Lacson? Sa bagay, di ba, boyfriend niya si Soto. Boyfriend, lalaking kaibigan. Porket boyfriend agad, di ba? Ewan ko lang kung bakla si Ping Pero bagay, wala man. May ipinakita ba tong nagkaanak si Ping? Hindi ko alam kung may siya pero hindi, may mga ganyan talaga. Ako may kilala akong ganyan Talagang akala ko dati lalaking lalaki siya Puta na, nung bandang uli, bakla pala talaga. Bayo to, may mga ganyan nagtatago hanggang ngayon. Parang iniiwasan nilang mapahiya. Kasi nga, 'di ba, si Ping Lacson dating pulis to, 'di ba? Tapos bayot pala. 'Di ba? Mahirap pang ganun. Si Marbil, 'di ba? Sabi nila bakla din. Wala namang problema sa pagiging bakla. Basta nasa maayos ka. Tapos ang masama pa niyan, bakla, dati kang, sabi mo, kakampi ka ng lahat. Tapos pagdating sa kay Romualdez, takot ka. Kaya masasabihan ka talagang Pinky. Ang nagpauso ata nito si si Senator Miriam Defensor Santiago, nagpausong na bakla si Ping Lacson. Ay, nako. Eto pa, isa. Boying duda sa apidabit ng 18 Marine
dating sundalo na may aligasyon din laban sa kanya. Oh, duda na naman sila. Lahat na lang kayo duda, lahat na lang kayo sigiit. Mahirap paniwalaan na alam na ng lahat. 18 ang lahat ng nakasulat sa affidavit. Imposibleng palagi silang magkakasama at present sa lahat ng aktibidad na binabanggit doon. Tingnan mong kalokohan nito. Ay putang ina, 100 plus nga daw yung mga yan. Tapos sa yung 18 nagduda ka pa. Tsaka wala tayo, uulit-ulitin ko to ha, wala kaming pakialam kung hindi sila sabay-sabay. Wala rin kaming pakialam kung ano yung personal nila na buhay. Ang pakialam namin, yung mga binanggit nila, yung mga inilabas nila, yun yung pakialam ng taong bayan dito. Wala kaming pakialam sa'yo, Boying. Ay, wala kaming pakialam dun kung yung aktibidad, sabay-sabay ba silang inuutusan, sabay-sabay ba silang nagdadala ng pera sa mga mambabatas. Wala kaming pakialam dun, tanga. Ba't nyo inililihis dyan sa ba't nyo inililihis dyan sa personal na buhay nila? Baka mamaya pati yung pag-in, pag-out ng mga yan, questionin nyo rin. Anak ng tipaklong naman, oh. Tapos nandiyan ka pa, dawit ka pa pala. Dawit din ang Comelec. Ngayon tapos kanya-kanya kayong talikuran. Hantayin nyo na lang talaga maging presidente ang mga Duterte. Ngayon, hindi nyo pa nararamdaman yan kasi, tangina, isip nyo na, ay nasa kapangyarihan ako. Putang na, ombudsman ako. Hindi nyo ako kaya. Alam nyo, buti na lang talaga, maagang natuto yung mga Pilipino sa mga ganitong estratehiya nitong mga hayop na to. Kasi kung hanggang ngayon, kung walang alam ang mga Pilipino, maniniwala agad sila dito sa mga pinagsasabi nito eh. Kaso maagang namulat at hindi naman tolongges. May iilan dyan tolongges na naniniwala dito sa mga pahayag ng mga dawit dito sa mali-maletang mali-maletang pera na na binigay dito sa mga mambabatas na to. At dito, isa na nga rin si Boying at si Chairman George Garcia. Buti na lang, malawak na yung pang-unawa natin, no? Kung sa totoo lang, kung mahina-hina tayo, naniwala tayo sa mga pinagsasabi nitong mga to eh. Diba? Yung mga sinasabi niya nila Erwin Tulfo, nila Boying, nila Garcia, ng mga congressman. Kung mahina-hina utak natin, tanginang yan, naniwala tayo sa mga pinagsasabi ng mga yan. Okay, dito naman tayo. Isa pa tong kupal. Paano tayo nagkaroon ng isang kasalukuyan suklam at tusong personalidad katulad ni Trillanes? Para siyang ahas na gumagapang sa sa likuran at tinutuklaw ang ating bansa. Ibinenta ang ating soberanya sa mga dayuhang bandido. Halos natitiyak kong darating ang araw na maniningil kay Trillanes, dalangin kong mangyari ito sa lalong madaling panahon. Alam nyo kasi ito si Trillanes, ito yung ito yung matatawag na hudlum sa bansang Pilipinas. Ito yung tinatawag na Judas. Diba dati pa naman to na issue? Diba dati nga nakikipag-usap to sa China bilang isa kang senador pero nakikipag-usap daw siya sa China. Hindi ko alam kung bakit. O diba kinwestiyon dati yun ni Enrile. Nag-walkout pa nga yung gagong yan. Walkout yan. Diba nag-walkout pa nga yan. Diba hindi niya masagot yung katanungan ni Enrile. Ang sagot niya, may basbas daw yun. No, may basbas daw yun kay Aquino. So kung babalikan niyo yung mga una ni Trillanes, talagang sa totoo lang hindi naman lang to eh. Ginamit niya lang talaga din yung nabudol din ng mga Pilipino dito kay Trillanes. Nanalo nga senador pa nga to eh. Pero ngayon kahit anong itakbo nito, wala na to. Tsaka na to eh, hindi na siya makakapatong ng Senado,
anong posisyon sa gobyerno, hindi niya na kaya. Mayor nga lang, talo siya. Hindi naman sikat gusto yung kalaban niya sa Caloocan, di ba? So talagang gagawin niya na lang to para syempre sa pera, di ba? Sabi nga ng 18 Marine, tumanggap din to si Trillanes. At si Trillanes ang dahilan kung bakit nakakulong si Pangulong Duterte ngayon sa dahig. Diba? So talagang yan na talagang magiging trabaho niyan. Oo. Talagang hudas yan. Kaya yan ang mahirap makaupo eh. Pag yan ng mga nakaupo, umupo sa gobyerno, puta kawawa bansa natin. Ngayon pa nga lang tingnan nyo ngayon pa nga lang na walang posisyon yan sa gobyerno, ganyan na umasta. Iwatip pa ko pag nasa mataas na posisyon yan. Tanginang yan. Ano to? Alam ngayon ng mga Pilipino sa Middle East kung ano ang pakiramdam na nasa isang bansang may base militar ng US matapos umatake ang US sa ibang mga bansa. Sabi ni Sas Rugando. Hindi kawawa nga yung mga kababayan natin dun eh. Sa totoo lang, wala tayong magagawa. Kahit tayong mga ordinaryong Pilipino, gusto naman nating tulungan yung mga kababayan natin. Wala naman tayong magagawa. Ano itutulong natin dun? Kung yung presidente nga, walang pakialam sa kanila eh. Monitor lang. Ay, sabi naman ni Marcos, naka-monitor naman daw sila. So yun lang, monitor. Wala silang naiisip na kung paano ma-rescue yung mga kababayan natin doon. Dapat nung bungad pa lang eh. Kasi presidente, posibleng hindi niya malalaman agad yan. Nung umpisa pa lang na nagbabadya pa lang yung gera dapat dyan, gumawa na ng aksyon. Nakaprepare na yung administrasyon or yung palasyo or yung Malacanang para maisagawa nila rescue sa mga kababayan natin. Buta na kung kailang ang ikilos kung kailan may gera na. Tapos anong sasabihin nyo sa amin? Ni Kesyo, tawag dito, Kesyo, hindi na kayo makapunta doon kasi sarado na yung mga daanan. Kung nung una pa lang nakaprepare na kayo, alam nyo na posibleng di nyo alam yan. Alam nyo nang magkakagera. So may pinapunta na kayo doon na magdadala sa mga kababayan natin dito. Di tapos ang problema. Wala eh. Puta na puro nakamonitor. Nakabantay po kami. Nakabantay kayo. Tignan nyo lang mamatay yung mga kababayan nyo. Ulol. Ito. Tingnan nyo to ha. Sabi ni Erwin Tulfo. Erwin Tulfo nagpahayag ng matinding pagtutol sa panawagang Senate hearing sa apidabit ng 18 Marine. Bakit kaya? Bakit kaya hindi pabor? Anong meron? Sayang ba sa oras ang paghiring ng 18 Marine? Hindi naman, di ba? Tsaka, Senado kayo. So, dapat nyo talagang pansinin to. Ito sabi niya, di ko napapatulan yan dahil wala namang katotohanan yan. Lahat ng nilista doon ay pinasinungalingan ang kanilang sinabi. Mali-mali po. So ngayon, eto maganda dyan. Dahil hindi talaga nag-iisip. Paano mo masasabi, Erwin Tulfo, na mali yung sinabi ng 18 Marine? Wala ka rin sapat na ebidensya na maipakita sa amin na mali yun. So siguro mas maganda, sumaba ka rin sa Senate hearing. Ikaw mismo yung dalin sa hearing. 'Di ba? Kasi biruin mo, nagsabi yung 18 Marine. Sabihin na nating mali nga yun. At sinasabi nga ni Erwin Tulfo, asan yung ebidensya ni Erwin Tulfo na mali at sinungaling ang mga or fake news yung mga sinabi ng 18 Marine? So papaniwalaan ka na, papaniwalaan ka namin bilang senador, porket senador ka. Tapos babaliwalain namin yung 18 Marine. Anong mapapala nung 18 Marine sa pasabog na ginagawa nila ngayon? 'Di ba inilagay pa nga nila yung buhay nila sa kapahamakan?
Sino ba namang tao na maglalagay sa kapahamakan niya sa sarili niya, ber? Sabihin mo, binayaran. Puta na, sino magbabayad sa mga yan? Yung pera nga nasa administrasyon ngayon lahat. Ilang trilyon ba yung nawawala? Ilang trilyon na ba yung utang ng Pilipinas? Oh. Ilang trilyon yung nawawala sa pondo? Ilang trilyon ng utang ng Pilipinas? Di ba nasa inyo lahat? Nasa administrasyon lahat ng pera. So ibig sabihin, administrasyon ang nagpopondo sa 18 Marine? Kagaguhan, di ba? So kaya talagang naniniwala ang taong bayan na itong 18 Marine na to, 18 ex-Marine, ay nagsasabi ng totoo dahil wala naman silang mapapala dito. Ikakapahamak pa nila. So dahil mahal lang nila ang bansa at gusto nilang ipaglaban to, putay na, lahat na lang ng banggitin ni Saldico. Tinuturo yung mastermind si Saldico, tapos nung lumabas si Saldico, lumabas yung mga kasamahan ni Saldico, sasabihin nyo fake news. Kagaguhan, no? Ulul. Kabobohan no? Oh, eto pa, oh. Kung pagtripan tayo ng Iran sa dami ng militar base ng mga Amerikano sa bansa, excuse me, magpapadala sila ng missile sa buong bansa katulad ng ginawa nila sa Middle East. Wala tayong missile. Interceptors para pigilan ng mga yun. Durog ang mga Pilipino. Wala rin tayong pambili dahil pinadala na ang mali-malitang mga nakurap ng politiko para manahimik sa korupsyon. At iba pa nilang kasabwat. Nahaalis agad with their family, sakay ng mga private jet kapag nagulo na. Yan lang, dyan tayo kawawa. Dyan talaga tayo kawawa pag nangyari yan. Oo, putang ina, kawawa tayo dyan. Wala tayong laban dyan eh. Wala tayong missile. Meron tayong panlaban, mga adik. Yan, pwede yun. Ipunin lahat ng adik sa Pilipinas, tapos paghandain para paggera ng Middle East dito, Middle East dito, or ng gustong gumera sa bansa, mga adik ang iharap natin. Pasinghutin sila ng tig sa 10 tig 10 point. 10 point na pulburon para high na high at aggressive sila sa paglusob at pag-away sa gera. Attorney Rowena Guanzon, marami tayong adik. Kaya tayo nilang isalba. Marami naman pulburon na nakaimbak dun eh. Bakit? Asan na yung 13 billion na pulburon na sa Alitagtag Batangas, kung hindi ako nagkakamali. Asan na yun? Hindi naman daw nasunog yun ang daming nating bala. Wala man tayong missile, may adik tayo. Wala man tayong missile, may adik. Ang daming adik dyan, no? Kahit saka pumunta, puta na, tirik ang mata. Mudlat pala. Yan, nisabak ko yan sa gera. Pag ginera tayo dito. Total, yan lang naman yung napundar ng palasyo. Tangahan talaga eh. Ang daming katangahan kasi talaga. Ewan ko pa. Hindi, totoo itong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Kawawa tayo dito. Kahit buti na lang yung mga tiga Davao, safe. Tiga Maynila, safe ba tayo? Putay na. Ewan ko na lang. Ang masama ay ang mga nagpadala at tumanggap ng mali-maleta. Hindi ang inutusang magdala ng maleta. Mabuhay 18 Marines.
Eh ngayon nga, ang nangyayari, parang yung 18 Marines pa yung may problema. Parang sila pa yung may kasalanan. Kasi nagdala lang sila ng pera. Tapos, nagdala na sila ng pera, ibinubulgar nila ngayon yung pera na pinagdalhan nila kung sino-sino. Mali pa rin sila. Kaya nga masasabi natin ng gobyerno hindi anti-corruption eh. Good corruption. Tayo na biluy-biluy mo nagsalita yung mga tao. O na si ganito, binigyan ni ganyan. Nakinabang sa ganito, si ganyan. Tapos sila pa'y mali. Kaya tama tong sabi ni Romeo ni Romeo Pokis na ang masama ay ang nagpadala ng pera. Mga inutusan lang tong mga to eh. Kaya nga nila inilalahad. Kasi ito lang din alam nyo pwede rin sila talaga ding makulong. Buti nga kamo talaga inunahan nila. Bakit sila makukulong, Jay? Kasi halimbawa si Romualdez, si Saldico, umamin na. Paano pag tinuro niya tong mga to? O yan, kasabot namin yan. Sila yung mga inuutusan namin na magdala ng pera. Tapos mga dating Marine pa sila. O, di ba? Eto, napakaganda nung ginawa nila na inunahan nila, di ba? Nung inunahan nila at nasa salaysay din ang tinuturo nilang mastermind na si Saldico. Marami naman nagsasabi na si Saldico ang mastermind. So tama naman yung sinabi nila. Wala namang mali doon. Kaso pinagmumukha silang masama ngayon ng mga itinuturo nila. Saklap ng ganun, no? Ikaw na yung lumaban sa korupsyon, ikaw pa mali. Ayok. Kulang na lang sabihin nyo na, dapat pala nangurap na lang din tayo, mukhang magiging tama tayo sa kanila. Parang yun ang gustong palabasin nyo eh. Kapag kurap, good yun. Mabuting tao pag kurap, ganun. Pero kapag naglalahad ng korupsyon, masama na. Kabaliktaran talaga. O eto, ano to? Magtataas din ng presyo ng bilihin dahil yung mga truck na nagdi-deliver ng supply ay mataas na ang konsumo ng gas. At dahil adik ang nakaupo sa Malacanang, good luck sa ating lahat. Buisit talaga si Atty. Rowena Guanzon. Sapul na sapul si Marcos Jr. na naman. Totoo nga sa totoo lang eto. Hindi kung baka hindi niyo napapansin comment nyo dyan sa comment section. Yung bigas, ako kasi umorder akong bigas. Tigka kalahating kilo, yung tigto 25 kilo. Diba? Ngayon, yan yung uso ngayon, may tigka kalahati na. So, kung bumibili ako niyan, dalawang kalahati. So, isang sako yun. Bali 50 kilo. Nagulat ako na yung dalawang sako na yun, inaabot sa amin ng halos isang buwan din. Nagulat ako na yung bigas na yun ay nagkakahalaga ng 1,200 ang isang kalahati, yung 25 kilo. Putang na, nagulat ako, 1,500 na. Gulat talaga ako, sabi ko, magkano itinaas? 300? Putang ina, kayo mga kababayan, ewan ko lang ako, nandito ako sa Luzon. Nandito ako sa Luzon. So, ewan ko lang niya sa inyo. Diba? Biruin mo yung tinaas ng bigas, 300 pesos. Sa loob ng isang buwan. Putang inang yan. Buti ako, nakakabili ako. Paano yung ibang kababayan natin? Diba? Etong gas ganun din. Lalo na may gera. Puta na. Yung gasolina ngayon, parang ayoko na mag-rides. Hype na yan. Hindi, na-shock talaga ako dun. Sabi ko, puta na. Grabe yung itinaas. 1,500. Kalahating So ibig sabihin,
Yung isang sako, 3,000. Biruin niyo yun. Kakabili ko lang nung nakaraan. Misa kasi, ang binibili kong bigas yung Coco Pandan, yung isa pa, yung kulay dilaw, yung water lily ba yun, o sunshine, basta may tatak yun eh. So, misan 1,150, misan 1,200, ganun. Pinakamataas na yung 1,200. Puta, nagulat ako, 1,500. Kahapon bumili ako, sabi ko, grabe na to. Grabe na to, iba na talaga. Eh, pag dumating pa yung ibang panahon, ay grabe na. Oo. Kaya ingat-ingat tayo. At eto na nga, muling pinipitik ang mga bilyar. Bilyar Holdings Executives ipinapasupwena ng DOJ prosecutors. Ito yung ito yung ginagawa. Ito may panibago na naman silang panakip butas. So gagamitin naman nila yung mga bilyar. Siyempre, sikat ang mga bilyar. Siguro nakakaramdam sila na medyo etong mga bilyar hindi buwabanat sa mga Duterte. Tapos, 'di ba, ang tahimik ng mga bilyar ngayon. Na dapat din isa rin sila sa kalampagin natin na, oy, magsalita naman kayo about sa korupsyon. Siguro pag nararamdaman nila na medyo pumapalo tong bilyar, eto, may pitik silang ginagawa. Ilang beses na to. Yung una, yung sa meron daw itinayo na proyekto ng DPWH na nasa private property. At sa bilyar daw yun. So ngayon, eto na naman. So umanda tayo dito, ha? Pwedeng mangyari dito is parang mala rebellia to at Chisiscudero. Nagagamitin nilang diversional tactic para may pagtakpan. Pwede rin naman na totoo talaga. Pero sa panahon ho kasi ngayon, mga kababayan, kapag korap ka, kakampi ka. Ganon. Pag hindi ka korap at kalaban ka ng administrasyon, puta na kulong ka. Yan ang kalakaran ngayon. Kaya tawag dito, makiramdam tayo, ha. Dito tayo sa kabila. Ito, to? Working visit ni PBBM sa New York tuloy sa kabila ng tension. Puta na, kahit may gera. Go yan around the world. Ang galing no? Kakaiba rin talaga. Ito. PBBM tutuloy sa US sa kabila ng tensyon. Tutuloy pa rin si Pres Bongbong Marcos sa kanyang working visit sa New York mula March 8 hanggang March 11. Sa kabila ng lumalalang tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Putangin ng Castro, nauna nang sinabi ng palasyo na magtutungo si President Marcos sa Estados Unidos para dumalo sa ika-70 session ng Commission on the Status of Women, CSW, at iba pang aktibidad ng United Nations. Talaga? Alam nyo kung bakit big deal to? Baka sabihin ng iba yan, sus, wala na naman kayo maano sa presidente. Sus, inditero naman kayo. Hindi kasi isipin mo, dito pinatunayan ni Marcos Jr. na wala talaga siyang pakialam sa atin. Pupunta ang isang presidente sa isang bansa. Kung magalit yung Iran, girahin tayo dito. Halimbawa, isipin ng Iran na nakakampi ka pala, Pilipinas, yari ka sa akin. Bakit? Hindi, eto lang, tanong lang, bakit may ba dyan? May batas ba sa atin na bawal i-hold or i-cancel lang ng presidente kapag pupunta ng ibang bansa? Kahit sabihin na natin nauna na to, dapat iniisip ni Marcos na, Ayoko munang pumunta ng Amerika. Baka pag hinalaan ako ng Iran.
yari ang bansa ko, wala kaming palag dun. Eh kung sa US nga, pumapalag sila sa atin pa kaya? Wala. Ganun talaga buhay-buhay. Pag tanga-tanga. Ay, sorry. Sabi. O, eto pa. Eto malabit. Hindi ko alam kung sino tong si Sean Bagtit, ha? Yung mga nasa Middle East na ayaw sa Pangulo, PBBM, huwag kayong magpatulong sa gobyerno. Lalo na yung mga nasa UAE na sobrang panlalait nila sa Pangulo. Sino ba tong hype na to? Sean Bagtit? Utangin na, bakit? May ginagawa ba ang Pangulo mo? Anong ginagawa niya? Mag-monitor? Anong napakalaking tulong ng pagmumonitor? Aber? Tsaka putangin na, hindi ugali ng Pangulo yun. Hindi ugali ng isang leader yun. Porket DDS, porket dilawan, hindi mo tutulungan. Gago ka. Kung ganyan ang mindset mo, gago ka. Kahit nga mamamatay tao yung nasa ibang bansa na Pilipino, kukunin mo pa rin yun para dito mo yung dalhin sa bansa mo. Kahit masama yung Pilipino na yun, hindi mo datahayaan yun. Pero putay na, ikaw gusto mo, pag nilalait si Pangulong Marcos, bawal ng tulungan. Grabe sipon ko. Anak ng timang naman, grabing mindset to, no? Bobo ang puta. Pag nilait daw, hayaan na lang daw na. Sa totoo, sininayaan naman lahat eh. Kahit nga supporter ni Marcos Jr. yung iba doon, hinahayaan pa rin eh. Ba't may tulong ba na pinadala ang gobyerno doon? Nakamonitor nga lang daw sila. Gago. O eto. Sa dami ng nangyayari at sa pag-target ng ibang bansa sa Amerika, facilities, baka dapat nga nating i-review ang EDCA dahil maaari tayong maging target. Himala, tumama ka din, Erwin Tulfo. O eto nga yan may papanood ako sa inyo. Ito, papanood ko sa inyo. Ito, panoorin natin. Guys, ngayon ko lang na-realize na tama pala si Digong sa sinabi niya na ayaw niyang mayroong EDCA doon sa Pilipinas. Ayaw niya na may mga military base. Kaya pala sa mga pangyayari ngayon, no, doon sa Middle East, binumba yung mga ilang mga military base doon. Binumba sa Iran. Kaya pala, yun pala yung rason na ayaw ni Digong. Kasi kung binumba ng Iran yung mga military base doon sa iba-ibang country doon sa Middle East, posible din na bombahin din niya yung mga military base na naka-base doon sa Pilipinas. Grabe, advance talaga mag-isip si Tatay Digong. Kaya gusto niya na safe ang lahat na Pilipino, ang lahat na nationality na nandun sa Pilipinas. Kasi kung magkagulo pala, maaring bombahin din yung Pilipinas dahil nandun yung military base ng Amerika. Grabe, genius. Kaya yan yung isa sa ayaw mangyari ng ni Tatay Digong. Ewan ko lang na lang dito kay Marcos Jr. Bakit hinayaan niya na magka-EDCA? Katulad na lang itong nilabas ni Kong Pulong Duterte. O ito Pulong Duterte sa gitna ng digmaan, EDCA sites, ginawang target ang Pilipinas. Tutang ina, biruin mo, ang dami niyan guys, oh. Yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na mayroong 10 na EDCA site ang Amerika sa bansa natin. Kaya maaari talaga tayong idamay ng Iran, huwag naman sanang mangyari. Tanginang to, grabe to.
Kaya dapat lubos tayong mag-ingat dito. Grabe, pinahamak tayo ni Marcos Jr. dito. Kaya ito nga si Pangulong Duterte, kagaya ng pinapanood ko sa inyong video, kaya hindi niya pinapayagan na magkaroon ng EDCA sites yang Amerika or yung kahit sinong bansa sa bansa natin, kasi nga once na ma-involve yan sa mga gera, pwede tayong idamay. Shoutout sa mga loyalista ha, ihanda nyo na yung sarili nyo. Yung mga dilawan, yung mga pinklawan na sumusuporta kay Marcos Jr. Yung mga adik, ihanda nyo na sarili nyo, magtitira kayo ng husto. Kasi kapag sa oras na magkagera sa bansang Pilipinas, dapat kayo yung unang lumaban. Ha? Grabe, tindi nito. Nakakatakot to. Yan ang sinasabi ko. Hindi pinag-iisipan. Kaya mahirap talaga eh. Mahirap talaga pagbangag ang presidente. Hindi pinag-iisipan kung ano yung posibilidad na mangyari. Tarantado. Grabe to. Biruin mo ilan yan, no? 1, 2, 10. Putang ng EDCA site. Kaya maaari talaga tayong pag-initan ng Iran eh. Tas pupunta pa ha. Ang kapal pa ng mukha ni Marcos Jr. Pupunta pa siya ng US. Ang lupit. Grabe. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikokomento nyo ho dito na maaari tayong maging target ng Iran at talagang pinahamak tayo ni Marcos Jr. Ipinapahamak niya ang bansa natin. So ano pong maikokomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung super thanks at ang ating join button. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.